napapasaya natin ng Diyos. Amen po ba? Amen. So kaya naman po, inaanyayahan ko po na ang lahat na tayo po ay tumayo at sama-sama po tayo po aawit, papalakpak, kakanta para sa Panginoon. Handa po ba kayo umawit sa Panginoon? Amen. So sabi po dito mga kapatid sa awit 147 verse 1, purihin ninyo ang Panginoon sapagkat mabuting umawit ng mga papuri sa ating Diyos. Sapagkat maligaya at ang pagpupuri ay nakakalugod sa ating Diyos. Yan. So ngayon po, ayan po ang gagawin natin. Tayo po ay awit, tayo po ay kakanta ng sama-sama para sa ating Panginoon. And alam po natin na kaya tayo andito dahil tayo ay niligtas ng Panginoon, dahil tayo ay minahal ng Diyos, dahil tayo ay pinagpala ng Panginoon. At ang kaya na natin gawin para ibalik sa Panginoon ang mga yon ay papurihan siya, awitan siya, ialay ang ating tinig, ang ating oras para sa ating Panginoon. Amen. So patuloy po tayong umawit at sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Andito po ang iyong mga anak, Panginoon. Kami ay nagsasama-sama, O God. Upang purihin ka, Panginoon, itaas ang iyong ngalan, at ihayag, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng aming buhay, Panginoon. Nandito ang bawat isa, Panginoon, sapagkat kami ay pinagpala mo, Panginoon. Ang presensya, Lord, ng bawat isa ay patunay ng kadakilaan mo at katapatan mo sa buhay namin, O God. Kaya naman, Lord, walang ibang karapat dapat na sambahin at purihin at awitan kundi ikaw lang, Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Church, sama-sama po tayong umawit sa ating Panginoon. Sabayan niyo po kami sa pagkanta para sa ating Diyos. Halina sama-sama.
Napakasarap magbigay ng papuri sa iyo, aming Diyos. At alam namin, Lord, na sa mga bagay na to, Ikaw po ay nalulugod, Panginoon. Ikaw po ay nabibigyan namin ng kasiyahan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming salamat, Lord, sa iyong pagpapala. Sa kagalingan, Panginoon, sa kalakasan ng bawat isa sa amin, O God. Tunay, Lord, na ikaw ay mabuti sa aming mga buhay, Panginoon. Pwede mo bang itaas mo natin ng kamay ng mga binigyan ng kabutihan at pagpapala ng Panginoon? Amen, lahat po tayo. Talagang ang Diyos ay kumikilos po sa ating mga buhay. Siya ang Diyos na buhay, ang Diyos na hindi nakakalimot sa ating mga pangangailangan. Isipin po natin na habang inaawit po natin ang kanta na to, ikaw at ang Diyos lang. At nais mong sabihin sa Panginoon na, Lord, salamat sapagkat mabuti ka, Panginoon, sa aking buhay, sa buhay namin, Panginoon. For your mercy never fails me. All my days I've been held
Lord, ay kulang pa sa mga bagay na ginawa mo sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong pagpapala, sa iyong pag-ibig, Panginoon. Sa buong isang linggo, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan, O God. Hindi mo kami iniwan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Tunay, Lord, na hindi pa ito tatapos, Panginoon, sapagkat alam natin, Lord, na as we hear your word, Panginoon, your word is faithful enough, Panginoon. Sapat ang iyong salita, Panginoon. At alam namin, Lord, na sa iyong salita, mas marami kami matututunan, Panginoon. Mas magiging malakas kami, Panginoon. Mas magiging handa kami, Panginoon, ano man ang problema, sapagkat ang iyong salita ay aming sandata, Panginoon. Ito ang aming sandigan, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Sa iyo po namin, Lord, binabalik ang lahat ng papuri at pagsamba at ang lahat ng anak ng Diyos ay magkasabi na, Amen. At ang natin ng Panginoon. Good morning po. Ayan, good morning po. Muli po binabati ko yan ng Happy Sunday. Pwede po sa ating mga kapatid po na nakasubaybay via FB Live po. No? So magandang umaga sa bawat isa. And I hope po na ang lahat ay nasa maayos na kalagayan po. And welcome ko po ang presence ng bawat isa sa akin pong kanan. Ayan, sa mga kay Kuya Gerald at sa kanyang mga pamangkins. Ang pamangkin, kila Kuya Jairo, kay EJ, kila Ate Nene, kila Pastor Arnel, ayan po sa kaliwa natin, ang kanyang mga apo, and kay Mamu, and kay Mami Tarsin. Po, Mami Tarsin, welcome po muli sa ating Sunday service. Yes po, and kay Tatay Etchi, ayan, maraming salamat po sa inyong presensya this morning. Ayan, so ngayon po, welcome din po the presence of everyone, at para makapagkamustahan po ang bawat isa, tayo po nga ay tumayo at magpapalala ang ating mga kapatid. Welcome po muli sa ating mga kapatiran. And of course, 4 na tulog na lang. Makakakain na tayo lang. Sana. Yes, ako natulog na ako. No? Handa na po ba yung mga regalo nyo? Ano po ako medyo nasa-stress ako na mga paparegalo ko. Hanggang ngayon, di pa rin dumadating yung mga Shopee. Ano po? Ayan po, so, 4 na tulog na lang, Pasko na. Huwag niyo po kakalimutan na yung ating mga activities dyan. Sa ating Christmas Eve po, magsama-sama po tayo na celebrate Kapaskuhan. So, napo po tayo sa ating regular announcements. Ayan, every Tuesday po, ginagalat ang Women to Lead. And 7 p.m. po ito, sinusundan ang prayer meeting every Wednesday, 7 to 9
p.m. po ito. And every Thursday naman po ay ang ating conversational English, 7 to 9 p.m. I-update na lang po namin kayo kung kailan po muli itong magrelasyon. Ayan. So, every Friday po ang ating discipleship group. And 7 to 9 p.m. din po ito na pinangunahan ni Pastor Arnel. And kinabukasan naman po ang ating Saturday school. Ang oras po nito is 3 to 5 p.m. po na hapon. And para sa ating mga chikidings. And kinagabi na naman po ang practice ng worship team. Ayan, 7 to 9 p.m. po. And kinamamagahan naman po, of course, ang aming Sunday service. And hapon po ay ang ating Youth Bible Study. Every Sunday po ng 5 to 7 p.m. Ayan. Dako naman po tayo sa ating mga upcoming events. Ayan. December 18 to 23, ito pa ay 6 nights, ang ating pong caroling. Meron po ba nakakasama dito sa caroling? Ayan, sila Kuya Jerome, sila Ate Shaggy. Ayan, sa ating pong caroling, no? 6 to 10 p.m. Baka po may mga gusto pa pong sumama sa caroling. Dapat na po kayo kay Brother Joshua. Ayan, para makasama po kayo sa ating caroling. Ayan, nagaganap po ito. Naganap po ito simula noong December 18 at until now. Baka magulan po kayo. Nabigyan na po ba ako ng sobre? Baka kumakot po ang mga nagkakaroling sa inyong mga tahanan. Baka mabigla po kayo. Ayan. So, ayan po ang ating caroling. And next naman po, of course, ang ating children's Christmas party. Ito po ay bukas na. At siya yung na ba ang lahat? Hindi pa. Ayan. Sa Christmas party po natin, 9 to 11 a.m. po ito. I-invite po natin ang ating mga chikitings dyan, mga apo, pamangkin. Ayan, sila yung pamangkin ko, JL. Invite po kayo sa AJ. And mamaya po ng hapon, kami ay mag-visitation po para sa mga bata. Mag-registration po kami, maglilista ng names po. Ayan, so, para po bukas ng 9 to 11 a.m. Ayan, nakabili na rin po kami ng mga gifts dito, no? And ready na rin po ang mga foods and mga loot bags. Yes. And next naman po ay ang Christmas Eve Fellowship. Ito po ay December 24. Ganyan po ang sinabi ko. 6 p.m. po ito onwards. And ito po ay patta. Kung meron po kayong mga nais na ibahagi sa church, mga sobrang lechon. Alam ko po ba yung mga lechon, hamon, salad, graham, sarap po. Ano lang po. Hindi na po kami maghahanda sa bahay, dito na ako po. Lahat na natin yun. Ayan, so, ano po? Gamot po. Gamot din daw po para, sigurado talaga na ligtas. Safe nyo na bukasan. Ayan, so, para po no, sa December 24, hinay-hinay po tayo sa pagkain, ha? Ano lang po, tansya-tansya na. At para makaabot ng yung January po natin, para hindi pa tayo mapagbawalan na kumain ng salad. Ayan, makakaabot din tayo ng diabetes niya. Ayan, so next naman po ay ating Gaxing Sports Fest. Ito po ay Sabado, December 27, 2025. Ang oras po nito ay 8 to 2 p.m. po. Ayan, may iba't ibang sports po tayo dito. Kung gusto nyo po sumali ng mga sports na nakalista dun sa may ating AGC, lista lamang po kayo. Mag-chat lang po kayo kay Pastor Ryder, kay Ate Shani. Ayan. So, next naman po ang ating Luzon Convention Youth Conference sa December 29, 20, at 31. Ayan po, ito po ay gagawin natin sa Alfonso, Cavite. Ito po ay 3 days po. Para po ito sa ating mga youth. And of course, kahapon po ay ginanap ang tawag dito Ate Shani, Bazaar, Christmas Bazaar na kids po sa Sitio Malabon. Isa po sa ating mga outreaches. And Sitio Malabon po doon sa landfill. And ginanap po Christmas Bazaar para po ito sa mga bata. Ano po natin doon? Ang tema po natin is tunay na regalo ng Kapaskuhan. And of course, tinanong po sa mga bata na kung ano po talaga yung tunay na regalo. Kasi diba po kapag Christmas, excited sila na makatanggap ng mga regalo. Iba-iba yung mga nasa wishlist nila. Meron pa doon cars, sabi ng kotse, ano ba na po kotse?
yung ano na daw po, cars na maliit lang. And then, iPhone 13. iPhone 13, no, which is 8 years old. Ayan, so iba-iba yung regalo na gusto nila natanggapin. Pero of course, tinanin po natin sa mga puso ng bata na ang tunay na regalo sa Kapaskuhan ay ang Panginoong Diyos. Of course, ang ating Diyos ang tagapagligtas. At ayun po, ang pinaka-reason po bakit po tayo nag-celebrate ng Kapaskuhan. And gayon din po yung gagawin natin tomorrow sa 100 kids na target po natin. Ayan, sa SF1. And puli po, Panginoon, sa gawain kahapon, bagos po na umaga, pagpunta po namin, doon umulan na, nag-start na siyang umulan. Then, until mga 12 or 1 po, tuloy-tuloy po yung, lumalakas po yung ulan. And then, ano po kasi natin plano is lalabas yung mga tables, doon po sila mamimili ng mga toys, ng mga gusto nila, and iba pa pang nasa stall natin sa bazaar. Pero, ayun po, purihin ng Panginoong Diyos, siya ay mabuti dahil tumigil din po yung ulan, and nailabas po natin yung table. Kasi po, mga 12 or 1 na bala po kami, masikip po yung lugar para sa 100 na mga bata. Dahil po mabuti yung Diyos na sa katuparan po yung paglabas po natin ng mga tables. Yun nga lang po pag-uwi, no, medyo maputik na. Ayan, kasi po nalakaring pataas. So, medyo maputik na rin yung daan. Si Ate Charlie umuwi ng simentado yung paa. Simentado yung paa dahil sa putik. Ayan, so, nakakapagod. Opo, nakakapagod sa pag-akyat, pag-assist sa mga bata. Pero po ang aming puso ay tuwang-tuwa at galak dahil alam po namin na ang mga bata na ito ay masaya na umuwi sa kanilang tahanan. Dahil nalaman po nila yung tunay na diwa ng Kapaskuhan. Amen po? Amen. And this Christmas po, lagi natin kinalamay ng ating mga sarili kung bakit po tayo nag-celebrate ng Christmas Day. Ayan, dahil po sa isang Diyos ayan, na nagligtas sa buhay ng bawat sa atin. Amen po ba? Amen po. And ngayon naman po, ay handa natin ang ating mga puso na magpatuto sa ating Panginoong Diyos, ang ating mga tenga na handang makinig. Ayan, para tanggapin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Sa umagang ito na gagamitin po si Pastor Ernal Salcedo para po maghatid ng kanyang salita. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ng Pastor Ernal. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay ilang kembot na lang. Okay. So, yung mga namang problema ngayong Pasko dahil wala kayong bisita sa panahon ng Noche Buena, manulot po natin sinasabi sa inyo na available kami. Amen. Okay. Ayan. So, lang naman na meron parang magbabago dun sa youth convention. Hindi pala December 29, 30, 31, kundi December 28, 29, 30. So, patak po yung 28 na linggo. Pero, sa hapon naman, magsisimula yung convention. Kaya, yung mga sasama po, pwede pa tayo humabol after na natin po pagdalo sa pagsama. Okay? Tapos, sa 24, yung po yung ating Christmas Eve, fellowship and party. Wag lang po kayo magdadala ng padlock. Hindi, kung kayo po ay nakapagka, paalaala lang, ano? Kung yung inalagaan ninyong piggy bank. January hanggang ngayon, siguro puno-puno na po siya. No? Pakidala na lang para po sa ating handlugan. Yung proceeds noon ay para po sa patuloy na pag-ayuda po natin sa gawain ng Panginoon sa sityo Manabon para po managdagan pa po ng mga yung pagpapatuloy
magpatibay sa kanilang pong pamilya. Okay, ano pa? Baka meron sa inyo may birthday, magtapat na kayo. No? Buti na lang pala. Buti lang. Wala. Okay. So kung wala, tayo po ay lumaban na sa mensahe ng Panginoon. Ayun. Pero pa pala, isa. Mamaya, magkatapos ko ng ating pananghalian, pupunta na po tayo sa The District para umattend ng CNSBC 35th anniversary. So, sisimula po yun ng alas 3, pero siyempre, alam nyo na, medyo traffic ay agahan po natin. So, hanggang po yun, hanggang alas 6. So, meron nun tayo, magkocommute lang po tayo kasi sasakay na lang yan eh. So, I think, yung sa iba pang mga ministry, is there mga kadalo, pero tayo sa San Francisco, kung available po kayo, ay pwede po kayong makasama. Okay? So, doon kasi sa The District, alam niyo po ba yun? Kaya agahan mo natin punta para makagala pa tayo. Sige po, tayo po lumako sa magkakaisa ng ating po mga diwa sa panalangin. Dakilang Diyos, aming Amang nasa langit, kami po ay nagpapasalamat muli sapagkat sa kalagitnaan ng aming pagsamba sa inyo, at tapos po namin kayong handugan ng aming mga tinig, ng aming mga awit, ng aming mga papuri. Ang inyo namang salita ang ating bibigyan ng daan upang ating pong mapakinggan, matanggap, at mabubog ang aming pong mga puso at mga buhay sa tulad ng aming pong Panginoon Jesus. Kaya po, Panginoon, narito po ang aming pong mga kainan, bukas, puso, bukas, para po tabnan ng inyong pong salita. Po ang dalangin sa pangalan ng Jesus, pagkating kasabi ng Amen. So, tayo po ay sa mensahe ng Panginoon, serye po ito. Na meron pong kaugnayan sa Kapaskuhan. Ang unang linggo, tinalakay po natin, ay kung ito pong pagkatandaan, Christmas is love for the world. So, ang pinag-usapan natin ay ang pagtungkol sa pag-ibig. At ang pagdiriwang po ng Kapaskuhan ay doon sa pamamagitan po ng mensahe ng pag-ibig para sa sanlibutan. Noong nakarang linggo naman po, kapayapaan. Peace for the world. Ngayon, kung umamin ito, ang ating pong tutunghayan ay hope for the world. Ang pinakalayunin po ng mensahe ito ay para ho ma-inspire tayo ng mga sumasamba sa Diyos na ang pag-asa dala na kapamanakan ng ating Panginoon sa Kristo ay magbigay po ng tinatawag na kaganapan sa pangako ng Diyos at pagkatapos maayudahan mo tayo sa ating kasalukuyan at higit sa lahat, malaman natin na meron po tayo tinatawag na glorious future. Okay? So, baka na po tayo. Ang kapayapaan o hope ay isang napakalakas na puwersa sa ating tinatawag na karanasang pagtao. Bakit? Sapagkat ito po, ang nagsusustain sa atin, hope, sa panahon po ng tinatawag na mahihirap na panahon. At ito lahat, pamagitan po ng hope, nagbibigay po ito ng dahilan para tignan natin ang bukas na mayroon pong magiging sitwasyon para sa atin. Define po natin ang hope. Ang hope po is a feeling of expectation. Ito
po yung pakiramdam na meron kang inaasahan. No? Ano pa? It's a desire for a certain thing to happen. Yung nais mo na mangyari sa buhay mo. Pag nangyari na, hindi na siya hope. Kaya hanggang hindi pa nangyayari yun, umaasa ka. Okay? Sa Tagalog naman po, ang salitang pag-asa po ay mayroong pakahulugan sa wikang Ingles na expectancy, anticipation, chance, and confidence. Ayan. Tingnan niyo yung dalawang bata dyan. Makakindi sila. Okay? Pero, kapansin-pansin po, na sa mundo natin ngayon, ano po ang ating pong nasasaksihan? Kawalan ng katiyakan, pagkawasak, at yung salitang desperado. Okay? Now, true hope often feels out of reach. So, yung inaasahan natin ng totoong pag-asa ay parang, sabi nga, malayo pa rin. Ano? Kaya ngayon, ano ba sa kabaligtaran ng salita? Ano ang kabaligtaran ng salitang hope? Ito po siya. No? Hopelessness. Kawalan ng pag-asa. At ano po itong hopelessness na ito? Ito po ay isang madaling, negatibo na kondisyon ng ating emosyon. Kung saan, tayo po ay nakatingin sa ating kinabukasan na hindi maganda at hindi na magbabago pa yan. Lumalabas, tayo po ay nahipitan ng ganitong uri ng damdamin, negatibo, at wala tayong kakayahan na magtulungan. No? At hindi ho tayo optimistic, bagkos ay pessimistic. Dahil nga po sa sitwasyon na masyado hong nakapalibot sa atin. Hopeless. No? Yung po yung ibig sabihin niya. Okay? Yan, tingnan natin, no? Kita mo po sa Google yung statistics ng hopelessness. Sa isang pagsusuring ginawa sa United States, ilang maraming mga high school student noong 2023, yun yung panahon na mababa na po yung COVID, ay nagsagawa po ng tinatawag na survey ang isang bahagi ng pamahalaan nila. At ang kanilang pong sinorvey ay yung pong hopelessness. Ito kasi yung naramdaman ng maraming tao ng panahon na COVID. No? Okay? And para sa kanila, gusto nila makita kung ano po yung tinatawag na persistent feelings of sadness. Ano ba yung patuloy na hindi mapuksa na pakiramdam ng kalungkutan. So, ayan po yung mama, no? Okay? Ano po yung nasa ibabaw niya? Ulam. Calculating. Okay? Ayan. Tingnan natin po sa survey. Okay? Sa survey na ginawa sa mga high school student, 40% ay meron po tinatawag na pakiramdam ng hopelessness. Sinabing 40%, apat sa 10 ng mga kabataan ang malungkot na malungkot at hindi lang malungkot, meron silang pakiramdam na wala na silang pag-asa sa buhay. At kung pagbabatayan ay ang gender, no, lumalabas na 53% ng mga kabataang babae ang nakakaranas ng hopelessness, samantalang ang mga batang lalaki naman ay 26.8%. Yan ay batay sa datos noong 2019. At kung sa pamamagitan naman po ng sexual orientation, no, yung po mga LGBTQ
25% sa kanila ay nakararanas ng hopelessness, samantalang yung mga straight ay 32.2%. Ito pa, magandang datos po ba yun? Hindi, no? Okay. Ano natin ito isa pa? Suicide risk, yung mga nagpapakamatay. Noong 2023, lumalabas na 20% ng mga high schoolers ay nagtangka magpamatay dahil sa kawalan ng pag-asa. Yung 9%, sila talaga yung sinubok na magpakamatay. So, hindi ko ito napakagandang statistiko. Sabi nga ay nakakagulo, concern ang status po niya. Ngayon, sa kabuuan, sa buong mundo, lumalabas po na 5.7% ng mga adults ang nakaranas ng tinatawag nating depression. Okay? Yung matinding kalungkutan. At mas maraming mga babae ang naapektuhan kaysa sa mga lalaki. Yan. Suicide. Ito po ang isang nakalulungkot na pangyayari. Dahil yung mga nagpakamatay ay naiugnay sa tinatawag na hopelessness. At lumalabas po na noong 2021, ito ang total population po natin ngayon ay nasa 8 billion. Napakarami po na. Pero, sa 8 billion na yun, 727,000 ang pangalan. Lungkot, ano? Lumalabas po na the third leading cause of death sa mga kabataan na 15 and young pro na 29 years old ay hopelessness. Okay? That leads to suicide. So, ganyan po ang estado ng mundo. Hindi lang ba nakakalungkot, nakakatakot pa. Pero alam niyo po, ngayon po Christmas, ating po sineselebrate ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. The birth of Jesus, however, brings hope that is unwavering and eternal. Ang kapanganakan po ng ating Panginoon Jesucristo, 2,000 taon na ang nakararaan ay naghahatid na tinatawag natin na pag-asa. Okay? At ito pong pag-asa na ito ay hindi lamang po tinatawag na wishful thinking. Galing sa salitang Tagalog na sana. Sana. Ito po yung sabihin nun, wishful thinking. Sana. Okay? Kaya nga, ano yung sana all? No? I wish na lahat para sa lahat yun. Ito po yung sabihin ng sana all. Okay? So, hindi lamang po yun ang ibig sabihin na tinatawag nating pag-asa na dala ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi lang ito yung fleeting emotion, but a confident assurance grounded in the faithfulness of God. Sa wikang Tagalog, hindi lang ito panandali ang damdamin, kundi isang tiyak na isang katiyakan na nakabatay sa katapatan ng ating Diyos. Amen? This Christmas, ito pong Christmas na ating inaantabayanan, ay we celebrate the hope Jesus offers to
to a world in darkness. Okay? So, tingnan natin. Meron pong tatlong points na ako po na tatalakayin. Una po, the prophecy of God. Yung kapanganakan ng ating Panginoon Kristo ay hindi ho tsamba, kundi ito ay plano ng Diyos. At maraming taon bago nangyari yung kapanganakan ng ating Panginoon Kristo, yung pong mga kababayan niyang mga Hudyo ay nakakaranas ng matinding kawalan ng pag-asa. Bakit? Sapagkat sila po ay namumuhay sa kasalanan, magulo ang kanilang gobyerno, ang kanilang kabuhayan, hindi ayos, tapos sila ay hindi nagkakaintindihan. At sa gitna ng ganong sitwasyon, isang propeta ng Diyos ang ginamit niya. At sinulat po ni Propeta Isaias sa Kapitulo 20, talatang 2, ang ganito: nakatanaw ng isang malaking liwanag. Sino yung nakatanaw dito? Sino yung nakakita? Yung mga Hudyo. Ano ang kanilang nakita? Isang malaking liwanag. Okay? Importante ho yung liwanag. Lalo na kung madilim. Diba? Pag madilim, hindi tayo magkakakitaan. Kung ang kadiliman ay hindi po pisikal, kundi yung tinatawag natin talikhaga, no? Yung kung dilim ay patungkol po sa pamumuhay na masama ng tao. Ang bayan, malao na nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag. Nakakita na nila ang liwanag sa mga tao na bumuhay sa lupain, balon ng piling. Gumawa po ng isang hula, ito po si Propeta Isaias, na para sa kanyang mga kababayan, sa darating ng panahon, na namumuhay sa kadiliman, namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa kabuluhan, namumuhay sa kasalatan, at mga kung ano pang mga negatibong sitwasyon at kondisyon, meron silang makikita liwanag. At ano yung liwanag na yun? Isang pag-asa. So, hula, prophecy. At tingnan natin, no? Ito pong propesya na ito ni Propeta Isaias ay nagsasabi na mayroong darating na tagapagligtas. Isang ipinangako na darating ng Mesiyas na magbibigay liwanag ng tinatawag na pag-asa. Kaya, yung kapanganakan ng ating Panginoon Kristo ay katuparan ng propesiya na ito. Nagdala ng liwanag doon sa mga namumuhay sa kadiliman. Yan po sa ating pong screen. Makikita niyo po dyan ang isang struktura. Ano ang tawag sa kanya? Parola. Parang yung nakikita natin ngayon sa gabi. Parol. Parol. Okay? Ano ang binibigay ng parol? Liwanag. At hindi lang liwanag, dahil maliwanag, nakakatuwang tingnan. Okay? Ang kwentong ito ay tungkol sa isang parola, no? Lighthouse sa wikang English, at sa mga mangingisda sa lugar na yun. Noong araw na yun, ito po mga mangingisda ay nagtangka na kumalaot at mangisda. Pero, napansin nila na hindi maganda ang panahon. At nakimulat nila dahil nung sila ay kumalaot na, hindi lang po hindi maganda ang panahon, kundi sobra-sobrang sama ng panahon. Binayo sila ng hangin, alon,
laging nanganganib ang kanilang mga buhay. At nung napansin yun, ng mga kabarangay nila, ang ginawa ng mga kabarangay nila, umakyat doon sa parola at nagsiga sila ng apoy. Ayun! So, ano nangyari? Yung liwanag na nagagalit sa parola ay nakita noong mga mangingisdan. Sa gitna ng kanilang nanganganib ang buhay nila, madilim, mataas ang alon, malakas ang hangin, ay nagsagwan sila papunta sa pamhang, sa direksyon ng parola. Sa makatuwid, ang nangyari, nung sila'y nanganganib, hirap na hirap sila sa kanilang sitwasyon dahil sa bagyo, yung liwanag ng parola ay naging isang pag-asa para sa kanila. Nandun po, naranasan ko na yan. Okay? Nung pumunta kami ng Coron, sa malaking barko po yung sinakyan namin. Pero alam niyo po, pag nasa laot ka na, wala ka nang makikitang liwanag. Oo, ang liwanag na lang doon, sa ibabaw. No? Yung mga bituin. Pero yung mga liwanag, wala na. Hindi mo alam na ikaw wala ay umaandar. Hindi mo alam kung malapit din sa pangpang o panayon pa. So definitely, kung sa pangpang, maraming mga ilaw doon. Sa pier, maraming ilaw doon. Okay? So, alam ko kung ano ang naranasan ng mga mangisda nato na sila ay nasa gitna ng taon, madilim, ay nasa gitna pa ng bagyo. Pero, kung makita nila yung liwanag na nanggagaling sa parola, nagkaroon sila ng pag-asa, kaya inuntod nila yung liwanag na yun at silang buong lahat ay naligtas. Ganun ang nangyari nung ipinanganak ang iniulat ng tagapagligtas. Tayo po ay nagkaroon ng pag-asa dahil siya ay isinilang sa ating kalagitnaan. Next is the fulfillment of hope. Kung kanina yung propesya, ngayon naman po yung kaganapan. Na ayon po sa Mateo 1:22 hanggang 23 ay nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Alam niyo, may mga nagsasabi na, Pastor, December 25 ba pinanganak si Jesus Christ? Ang sagot ko, hindi. Eh bakit natin pinagdiriwan? Kasi sa totoo lang, wala nakakalam talaga kung ano yung tiyak ng peka. No? Ang nakakalungkot, yung mga nagsasabi na dahil walang tiyak ng peka, eh, huwag na natin celebrate. Kasi pag celebrate natin ganito, hindi naman pala yun, celebrate natin sa ganito peka, hindi naman pala ganon, o, eh di, magugulo lang tayo. Mas lalong magulo kapag ka hindi natin celebrate dahil ano, sinasabi natin na hindi siya pinanganak. Kaya sabi nung isang pastor na kausap namin, pambihira naman. Okay, hindi nga talaga natin alam kung kailan talaga siya pinanganak. Pero, celebrate natin. Amen? O, kung 25, 25. O, pumili na kayo ng pekang gusto nyo. Basta, i-celebrate natin. Kung tayo pumunta dun sa tinatawag na pangangatwiran na dahil walang tiyak na petsa, araw, taon ang kapanganak
siya pinanganak. Okay? So, ito, paano natin malalaman? Pinanganak na. Ito nga sa Mateo, sinabi doon na inihula at nagkaroon ng kaganapan. Yung mga anghel pa ang nag-announce kay Joseph, no? Na ang Panginoong Hesus ay magkakaroon ng kaganapan ang kanyang kapanganakan dahil ito ang pangako ng Diyos. At ano ang pangalan? Emmanuel. No? Na ang ibig sabihin po ay ang Diyos ay sumasa atin. Ibig sabihin, ito yung langit, ito yung mundo. Nung ipinanganak si Jesus, yung layo ng langit at mundo ay nagkaroon ng layo. Sino po siya? Si Emmanuel. Ang Diyos ay sumasa atin. Ang buhay ng ating Panginoon Jesus, ang kanyang kamatayan, ang kanyang muling pagkabuhay, ay nagbibigay ng isang matibay na pundasyon para sa ating buong pag-asa. Alam niyo po, kung kilala niyo po itong tao na ito, ang pangalan niya ay si Joseph, Romita Ingles, sa Tagalog po ay Jose. Ito yung asawa ni Maria na tatay sa ligan ng ating Panginoong Hesus. Kundi siya po yung isa sa 12 anak ni Amang Jacob. Okay? Itong tao na ito ay sa 12, siya ang paborito ng tatay niya. Teka mga pastor, 12? Isang ina? 12 anak? Hindi. Hindi ho isa lang. 4. Meron pa isa silang kapatid na babae. Paborito ni Amang Jacob si Jose. Ginawa pa nga siya ng isang magandang malapan. Okay? At itong si Jose, minsan, inalilig siya ng Panginoon sa pamamagitan ng panaginip. Kung saan, ay nakakita niya, nagkaroon ng pag-aani, kinari yung mga inani, at yung pong isa, doon sa 12, ay nasa gitna, at yung 11, yumuko doon sa nasa gitna inani. Pinento niya yun, at pagkatapos ay nagselos yung kanyang mga kapatid na nakakatanda sa kanya. Okay? Ano akala niya? Mas magaling pa siya kaysa sa atin. Okay? So, in short, meron ng inggit. No? At sa sobrang inggit nila kay Jose, binanak nilang patayin siya. Pero sabi ng isang kapatid, huwag na natin patayin. Benta na lang natin. Magkakapil pa tayo. No? At gano'n yung ginawa nila. Binenta nila yung kapatid nila. At yung pinagbilhan, nung makarating sa Egypto, binenta sa isang mama na kapitan ng Parao. Siya ho ay si Potiphar. At nung si Jose ay nasa pangangalaga ni Kapitan Potiphar, umasenso yung kabuhayan ni Potiphar. Okay? Dahil magaling magkwenta, matalino si Jose. Kaya lang, natipuhan siya ng nimisis. Gumawa ng kwento na di umano ay inangka ni Jose. Nagawan siya ng masama. Nagaling si Kapitan Potiphar, pinakulong siya. Wow! No? Kaya akala ni Jose, siya ay magiging isang makalumpay na tao. Dahil yun ang pagkakaintindi niya sa panaginip. Pero eto siya, nakakulong na. At doon sa loob ng kulungan, nakita nung pinaka-warden na masipag siya, na ususan,
kapisan, merong dalawang mama na nagtrabaho doon sa opisina noong Parao. Isang cupbearer at isang panadero. Okay, nagkaroon din sila ng sarili nilang mga panaginip. Tapos tumingin na kay Jose at sinabi na, Jose, ganito yung sabihin na panaginip nyo, ikaw, cupbearer, mababalik ka sa pwesto mo, ikaw, panadero, yari ka. Okay? So in short, lumipos ang araw, aba, pinatawag ng Parao yung dalawa, yung cupbearer, na-promote, yung panadero, alam nila. Okay? Tapos, nakalimutan na ng cupbearer yung pangako niya kay Jose. Okay? Maliban na lang, kung magkaroon po ng isang matinding panaginip yung Parao na hindi niyo maintindihan, nagpakulong siya sa kanyang mga advisor, mga magician at mga kung sino-sino. Ala, hindi may paliwanag yung panaginip ng Parao. Alam mo bakit? Sabi ng Parao, hindi ko sasabihin ko yung panaginip ko. Pag-ibira no? Hindi mo nasabihin? Oo, hindi mo nasabihin. Basta, medyo kami panaginip ko, ako na yung sabihin nun. Okay na kayo. Yung hindi makapagsabi, yari ka. No? Yung nabalitaan nung cupbearer na gano'n ang sitwasyon, sabi niya, naku, Parao, naalala ko, pero isang nakasama ko sa ulungan, yung mama na yun, nakapag-paliwanan siya ng panaginip ko. Sino siya? Papuntahin ko dito. Ganun nga yung ginawa. Nung cupbearer, Jose, ayun ba din? Punta tayo sa palasyo ng Parao. May papagawa sa'yo. Ano yun? May panaginip ng Parao. Diba? Tanda mo, panaginip ko, piniwanan ko. Nangyari? Oo. Pero hindi ako paniwanan ng Diyos. Ganun din yun. Okay? So, punta. Marami, siyempre, amoy preso siya. Kaya, hindi ko mabunan. Dinamitan siya. Iniharap siya kay Parao. Ano sabi ng Parao? Sino ka? Kamahalan. Okay? So may kikwento. Sabi ni Jose, hindi mo ako magpapaliwanag ng panaginip nyo. Ang Diyos ko magpapaliwanag noon. O sige, basta may paliwanag mo. Yun. Pinaunawa ng Diyos kay Jose kung ano yung panaginip at kung ano yung ibig sabihin ng panaginip. At nangyari na. Naintindihan ng Parao. Wow, tama. Sige. Okay? Ibig sabihin nga, sabi ni Jose, Parao, 7 taon na magkakaroon ng kasaganaan sa inyong kaharian. Pagkatapos noon, magkakaroon naman po ng 7 taon ng tagtuyot at kagutuman. Sabi ng Parao, sino yung pwede kong ma-assign sa ganyang mangyayari? Sabi ng Parao, hindi mo siya gano'n. Ikaw na lang kaya? Ikaw nakakaintindi. Piniluhanan ng Diyos. Promoted ka na! Ikaw ang kanang kamay ko. Okay? Wow! Nagkaroon ng kaganapan. Okay. So, yung po yung kwento ni Jose, part 1. Okay? So, itong si Jose, anak ni Jacob, ang buhay niya ay halimbawa ng isang tao na umapit ng may pag-asa pamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos at ang pangako ng Diyos sa kanya ay nagkaroon ng kaganapan. Okay. Now, the word of Jesus
God keeps His promises, and His presence gives us all hope. Gives us hope today. Okay? So, sabi mo sa kapatid mo, kapatid, may pag-asa ka ba? Amen? Ha? May pag-asa tayo. Okay? Eto ngayon, tingnan natin kung ano ang pag-asa na yan. Yung pag-asa na tinutukoy dito ay hindi na yung pang ngayon. Okay? Meron pang part 2. Ano po yun? Sa darating na panahon. Amen? Sabi po dito sa Pahayag 21:4, at papahirin niya ang kanilang mga luha. Kaya yung mga luha ito ng mga sumampalataya kay Jesucristo. At saan nangyari ito? Saan mangyayari ito? Sa kanilang buhay. Doon sa kaharian ng Diyos sa langit. Ano meron doon? Wala nang kamatayan. I'm short. Ayoko na, Pastor. Bakit? Zombies yan. Hindi zombies yan. No? Eternal life yan. Wala nang kamatayan. Wow. No? Sabi nyo, kahapon di ako nakasali sa Christmas Bazaar. Dahil nung Biyernes, nagpa-check up ako, nagpa-therapy ako. Sabi sa akin nung therapy, sir, no? Dudot-dutin mo lang yung kaliwa mo, balikan. Dinudot niya, sumigaw ko, ay! Sakit eh. Okay? Sabi niya, o nga sir, namamagay yung kaliwa niyo, balikan. Okay? Anong gagawin ko? O, iba ko first niyan, tapos lagyan niya lang, pinapahit yung pastong para mawala yung sakit. Yan, ginawa pa ako. Lubot ako. Okay? Hirap no? Kaya lumisang lumapit sa akin. Okay? Ginawa yung kapita ko. Kaya bakit meron kayo tungkol? Tungkol ako eh. Ay, meron tayo niyan. Nagkakailan na kasi. Tawa siya. Okay? Sabihin, kami mga tinatawag na senior citizen, ay nanghihina. Okay. Dahil malapit na ang aming departure. Okay? Nasa pre-departure stage na ako ng buhay natin. Kayo malapit na tayo ba? Alam niyo, doon sa kabilang buhay, doon sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Ano meron? Walang kamatayan. Okay? Walang dalamhati. Kapatid, kung ikaw ay nakakaranas ng dalamhati sa buhay mo, pagsamantala lang yan. Dahil doon sa pupuntahan natin, walang dalamhati. Dalawa na. Kamatayan, dalamhati. Ano ba? Pag-iyak. Naku po, pinansin nyo rito, mahilig ko niya. Sasawahin kayo. Dahil sabi ng buhay, talagang wala. Wala talagang iyak ang doon. Okay? Okay. Minsan lang eh. Minsan ay mayroon ako hinahanap isang bagay. Tapos nakita ko yung damit ni Sister Tess. Umiyak na ako. Okay? Namiss ko siya eh. Okay. So, doon sa kabilang buhay, wala na akong pag-iyak. Ano ba? Wala na rayuma. Wala na cancer. Ano ba? Wala na ulcer. Wala na sinan. Wala na OD. Wala na sakit. Amen?
Tanungin ko kayo, gusto nyo ba ron? Amen. Sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Yan ang ating future. Yan ang ating future. Okay? Hello? Paano ba naman kayo? Magtuwa tayo. Awang. No? Yung pala yung ating future. Okay. Yan. The hope Jesus brings is not only for this life, but for eternity. His return will bring an end to pain, suffering, and death, ushering in a new creation. Okay? This assured future empowers us to persevere through life challenges with a hope that cannot be shaken. Kapatid, nagdaranas sa walang paghihirap, nagdaranas sa walang karamdaman, nagdaranas sa walang lahat ng mga bagay nito na negatibo. No? Gano'ng matagal yan? Hindi na natin, pinakamahaba na yan, 70 years. Okay? In short, iis-iis ka na. Dahil dun sa kabilang buhay, habang buhay tayo, wala na niyang lahat ng yan. Amen? Amen? Okay, sige mo na. Ito pagka nararamdaman ko yung rayuma ko, ay, magalingin na ako. Sabi Lord, peace ka lang. Okay? Ha? Mataas yung sugar ko, peace ka lang. Sige sa kabilang buhay, lahat yan, wala na. Amen? Kaya, okay lang. Tulad lang tayo sa buhay natin ngayon na ginagawa ang kalooban ng Panginoon Diyos. Amen? Okay. Alam niyo po, kami pong mga magkakapatid ay magkakaroon po ng reunion next year. Group chat natin, may mga kung ano-ano mga paghahandang gagawin, yung mga kapatid, kami, yung mga anak namin, sila mga pinsan, tapos yung mga apo namin, meron na kami tinatawag ng excitement. Excited na kami, no? Na magkita-kita. Okay? Kasi nga, baka hindi na rin umabot si Mama dahil sa kanyang sitwasyon. Mga isang taon pa. Pero at least, kami po, ng mga magkakapatid, at mga pag-pinsan, ay magkita-kita. Okay? So, habang papalamig na po yung araw na yun, next week, excited po kami. Okay? Araw na kasi yun. Yung future natin sa kabilang buhay, excited po kayo. Okay? Sa excitement yung po ba, parang yung lahat ng mga negatibong bagay na nangyayari sa buhay natin ngayon, walang sinabi. Tuloy lang tayo sa buhay natin. Yung natin pinapagawa ng Panginoon. Amen? Dahil tayo ay nakatingin sa isang future na sigurado, future na higit pa sa buhay natin. Amen po ba? Yung po yung tinatawag na pag-asa. The hope we have in Christ gives us strength for today and confidence for tomorrow. So in conclusion, mga kapatid, the birth of Jesus brings a hope that transforms our present and secures our future. It is a hope that shines in the darkness, reminding us that the promise of God never fails, is fulfilled in Jesus, who is with us and for us, looks forward to a glorious eternity where all things are made. Amen po ba? Translate sa Tagalog.
daw po ang pag-asa natin? Ito ang pag-asa na nagliliwanag sa gitna ng kadiliman na pinapaalaala ng Diyos sa atin ang kanyang pangako ay kailanman hindi nababago. Amen? At itong pag-asa na ito ay nagkaroon ng katuparan kay dito, kay Yesu Cristo, na siya nakasama natin ngayon at panig sa atin ngayon. At ang pag-asa na yan ay ang pagtingin natin saan? Sa isang darating na maluwalhangin habang buhay na buhay natin na walang pagkaluma, laging baka. Amen? Amen? Amen. Merry Christmas. Okay? So, are you walking in the light of this hope? Nabubuhay ba ka ngayon sa liwanag ng pag-asa na yan? At kung hindi, no? Siguro, ngayong kapasuhan, bigyan mo ng panahon na isang ang buhay at puso mo para magharap ang ating Panginoon sa Kristo. At kung meron na tayong tingin sa ating mga buhay, anong gagawin natin? Sasarili na lang. Hindi, bahagi natin sa iba upang sila rin ay mula sa kadiliman ng kasalanan, ang buhay nila ay magkaroon ng liwanag at pag-asa. Tayo ba'y manalangin? Pagkilang Diyos, aming amang nasalangin. Salamat po sapagkat ngayon po kapasuhan, kayo po ang aming po pag-asa. Hindi lang po sa buhay namin ngayon, kundi sa darating pang panahon. Maraming salamat po. Ito po ang langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor Ernest, sa napamigong mensahe ng Panginoon. Tayo po ba ay na-bless sa message ng Lord sa umagang ito? Amen po. Ngayon naman po tayo ay lalako na sa ating tithes and offering. Sama-sama po natin ihatid sa ating Panginoon sa ating pulpit po ang ating kabuuan nito.
dakila, tapat at mabuti. Panginoon, maraming salamat po sa nagdaang araw, nagdaang taon, Panginoon Diyos, sa patuloy niyo po kami piniless at pinalalatag sa inyo ang inyong sukdulong biyaya at aking ang pag-ibig, Panginoon. Lord Jesus, maraming salamat po sa inyong pagpapala na patuloy niyo po ibinubuo sa aming mga buhay, O God. Tunay po, kailanman hindi kayo nagbulo sa aming buhay, Panginoon Diyos, sa lahat po ng inyong biyaya, Panginoon Diyos, at ang lahat po ng ito ay pinagpapasalamat namin, Panginoon Diyos. Pinabalik po namin sa inyo ang aming pinakamataas na papuri at pasalamat, O Diyos. Tunay, Panginoon Diyos, na kami po ay kapag po kami ay mahina, Panginoon Diyos, ay kami inyong pinalalakas. Sa tuwing kami ay nakakaramdam ng kakulangan sa aming mga buhay, kami po ay inyong pinungpuno, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa kalakasan, sa kapanghingahan, Panginoon Diyos, na patuloy niyong ibinibigay po sa bawat isa sa amin. Panginoon, ikaw po ang aming Diyos noon, magpasa hanggang ngayon. Pero puli ka namin at pinasalamatan sa umagang ito. Ito po ang aming sapat na lang sa pangalan ng Jesus. Amen. Nagkaklose po tayo ni Pastor Hernán sa ating Sunday service. Tayo po lahat ay tumayo at muli, pag-isayin natin ang ating mga puso sa diwa ng pananalangin. Kabilang Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay papasalamat sa pagkakataong ito na magkasama-sama muli at magkasama-sama sa pagsamba sa inyo sa Espiritu sa katotohanan. Kahit din namin, bago po namin pukasan ang pagtitipong ito, ay dalhin sa lubluban ng inyong biyaya ang kapatid natin, mga kapatid natin. Una po si Sister Lisa Lasso na naka-schedule na operahan noong December 17, ngunit hindi natuloy at nililipat po sa December 22 at bukas po yun. Dalangin namin, Panginoon Diyos, na kayo ang gumawa ng lumala. Ang matagumpay, operasyon na gagawin sa Kanya. Makita namin muli sa Panginoon na makasama namin sa pagsama sa inyo sa Espiritu sa katotohanan sa mga araw na darating. Kaya din po, Panginoon, ang tumawag magbigay ng mga pinansyal na propisyon para sa kanilang mga pinansyal na pangangailangan. Dalangin namin na may mga mag-donate ng dugo para sa Kanya, para po sa operasyon na gagawin bukas. Ganoon po, Panginoon, sa aming kapatid na si Sister Lisa Leros na umabot po sa aming paalaman na siya rin ay sa balik ng karamdaman dahil siya po ay nagkaroon ng mind stroke. Dalangin namin, Panginoon Diyos, na mawakan ng himala sa kanyang buhay at magalingin mo nga po siya, Panginoon, sa karamdaman nato at dalangin namin, Panginoon Diyos, na provide nyo rin po ang mga pinansyal na pangangailangan para po sa kanyang pagkakaospital. Dalangin namin, Panginoon, ay lumalik at makasama na po sa pagsama sa inyo ng ilang pangalan. Panginoon, sa inyong mga anak na narito kayo, nagtipon para wadatiin kayo sa bahin ng pangilahin kayo. Kami, Panginoon, ay lumalapit din. Alam niyo po ang aming pong mga katatayuan sa buhay ngayon, ang aming pong mga pangangailangan, ang aming pong mga paghahanda dahil na po sa pagdiriwan ng kapasuhan. Dalangin namin, Panginoon Diyos, na ito pong paghahanda na ito ay maging daan upang masaksihan namin, Panginoon, ang inyong pong biyaya at pagpapala. Hindi namin alam kung kanino magagaling, saan magagaling, pero isa alam namin. Kayo po ang Diyos na maghahamid ito sa pintuan ng aming buong mga tayo. Panginoon, dalangin din namin ang mga gawain na
dapat kayo po mga natitirang araw ng taong 2025 kung paano yung po ginawang matagumpay ang inyong po gawain sa mga bata sa Sitio Malabon kahapon. Pero din po Panginoon sa ito pang mga gawain na amin po sasalingan. Tunay nga po Panginoon, nadamit din namin na higit sa lahat ang mensahe ng kapasukan ay may bahagi din namin sa ating mga kamag-anak, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kapilan. Alam ko, Panginoon, na ito yung panahon na bukas din sila sa inyong mong mensahe. Kailangan lang, meron po magdating. Gawin niyo po na kami ang maghahati. Mensahe ng pag-ibig, mensahe ng kapayapaan, mensahe ng pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon. Kung ang dalangin sa pangalan ni Jesus, maraming sasabi ng Amen. Salamat po natin, Panginoon. Yung mga sasama po mamaya sa district, pwede tayo magkita mamaya mga alas 2 sa chapel. Happy Sunday, everyone, and Merry Christmas Merry po Christmas. sa inyo. kita-kits po tayo sa Magkano po, maligayang Pasko. yes, sa December 24 ang ating mong Christmas Eve, 6 p.m. po yan. God bless po. Ingat po! Thank you po.